Siyempre po, yung kasama dun yung guarantee letter mismo. At Oh. kalakip po niyan, siyempre kung ano po ang halimbawang pagkakautang nila sa ospital. Halimbawa, may utang sila sa gamot, may utang sa supplies, may utang sa professional fee ng doktor. Ito po kasing mga guarantee letter na yan, ibig sabihin po, meron silang pagkakautang pa o hindi pa nababayaran doon sa kanilang hospital bill. So, Oo. instead po na halimbawa lagay lang sila o pumirma sila ng promissory notes. Halimbawa, 100,000 ang kanilang hospital bill. Babawasin natin ang PhilHealth, babawasin natin ang kung may HMO sila, babawasin pa rin halimbawa ang PCSO, yung charity sweepstakes, etc. At saka yung halimbawa, binigyan sila ng guarantee letter ng mayor, ng konsihal. So halimbawa, ang naiiwan po 10,000 at kailangan po nilang bayaran yon ng cash, no? Ngayon, kung walang-wala na po sila talagang pambayad, yung lumalapit po sila at humihingi po sila ng tawag nating guarantee letter. Minsan sa mga opisyalis po natin. At yun po, dumadaan po yan sa Department of Health at kung na-approvean po nila, halimbawa, galing kay congressman na sabi nila ay okay na itong 10,000 na ng pasyente na yan, ay di tatanggapin naman po namin at i-release na po namin ang pasyente. Ano po ang dahilan bakit po hindi na ibigay agad sa DOH? If that's true. Opo. Actually, kumpleto naman po yun. Baka misinformed lang sila. Kasi hindi naman po magki-claim yung mga ospital na yan nang hindi kumpleto ang mga dokumentong yan. Kasi siyempre sila rin apektado kung hindi kumpleto. Siguro out of the 39, sabihin na natin na medyo may kinu-question sila ng mga 3 o 4 na ospital. Pero hindi po lahat yan ay kulang ang dokumento. Kinover ni Mase ito pero ako na magtatanong sa inyo. Tukol dun sa aspiration ng Marcos administration. Posible kaya ito, mas alam ni Dr. De Grano to dahil siya yung nasa industriya. Yung sinasabi na aspiration ng administrasyon ng zero hospital billing. Posible ba yan sa panahon natin na talagang hindi na iintindihin at mababawasan yung out-of-pocket expenses ng mga kababayang ospital? Sa universal healthcare po, talagang target po nila ay kung maaari zero hospital billing. Pero right now po, ang talagang pinapa-implement muna nila ay 10% of the authorized bed capacity ng private hospital. Halimbawa po 100 beds, Yung 10% po niyan, 10 beds po diyan ang tinatawag natin na ward or basic accommodation. Ibig po sabihin niyan, pag doon po kayo napapunta, ang gagamitin nyo lang po ay PhilHealth. And then, yun po, halos lahat yun, halos wala kayong babayaran. Sa government facilities naman po, government hospitals, wala talaga dapat kayong bayaran. Yun ang target nila. Ngayon, sa private po, medyo hindi pa po kayang gawing lahat yon. Kasi siyempre, ang mga pribadong ospital naman po, hindi kami subsidized ng government. So, nag-rely lang po kami sa mga income na nakukuha namin sa ating mga pagpapasyente po. So, unless po siguro i-subsidize din nila ang mga private hospitals, ay that's the only time na sasabi natin na wala talaga silang babayaran.